Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. We are Group 1. We will be reporting about ammunition and cartridge. Technical definition, complete an RDA consisting of a bullet cartridge, gunpowder, and primer. Legal definition, under the National Revenue Code, ammunition means a loaded shell of rifles, muskets, cartridge, and so, pag sinabi nating ammunition, ayon sa National Revenue Code, ammunition means yung nilulong sa isang barrel, which is klase ng shotguns, rifles, revolvers, and cartridge is also a pag sinabing cartridge, naglalaman ito ng kinukumpon ito ng case, gunpowder, and primer. Origin, the cartridge case was discovered in the 16th century. The earliest small arms cartridge consisted of 3 main discharge of powder wrapped in paper. The word cartridge means from the Latin word carpa, which means paper, and the French cartridge means roll of paper. So, 16th century, hindi pa po na-invent yung tinatawag natin cartridge. Nagsimula, yung nakasanayan natin cartridge ngayon, hindi pa siya nagsimula ng 16th century. Ang nagsimula pa lang ng 16th century is yung tinatawag natin roll paper cartridge. Yung unang panahon is yung pag-reload pa ng yung pag-reload pa ng barrel is high-tech step pa bago may putok. Pero with the development of paper roll cartridge is mas napabilis yung reloading time. Ito yung paper cartridge. Paper cartridge. Next is yung paper. So meron tayong meron tayong 4 na parts for components ng isang cartridge. So number 1 is yung part ng bullet. So yung bullet is ito yung galing sa cartridge na lumalabas sa barrel. Or yung role niya is nag-deliver ng impact sa target or sa isang person. The next is yung cartridge case. So yung nagsisilbing case or nag-hold sa lahat ng components ng cartridge ay naglalaman siya ng gunpowder. And next is yung gunpowder. Ito yung nagpro-provide ng energy or pressure para ito naman yung bullet. And last is yung primer. Ito yung pinaka-center ng cartridge. Or ito yung hinihit ng pilot kit para mag-ignite or mag-cause ng spark sa cartridge. Next naman yung classification of the cartridge. Meron tayong 5. Yung cartridge, pistol cartridge, assault rifle, shotgun cartridge, case-based cartridge. Ito yung number 1 revolver cartridge. It has a ring base which allows the bullet to jump in the cylinder and it is straight. Meron siyang ring para hindi niya matulak ng sobra sa cylinder
clear na revolver. Tapos, dapat straight siya. Sa number 2 naman, pistol cartridge. Meron naman siya, it has a lobe. Instead of rim. Meron siyang lobe para madali siyang ilagay sa magazine kasi hindi na siya cylinder, magazine na siya. Ito naman sa software one, it is longer than the hand-made one. Carbine lock na generally bottleneck. Mukha siyang parang bote kang safety gano'n. Tapos mas mahaba siya para madami nalagay na gunpowder at para yung mga bomb. Number 4, shot cartridge. There are several spraying and spraying out. Grade 4 Dito naman, yung loob ng cartridge, maraming metal na yung tawag is pellet. Yung sa labas naman yung kulete, gawa lang sa plastic kasi yung trabaho niya lang naman is para hold yung mga pellet. Number 5 naman is yung cartridge. Yung piece niya is yung gunpowder na mismo para maging mas maganda yung ulit. According to location of primer, nandito may isang ibang example ng ano natin, primer. Location ng primer sa iba't ibang cartridges natin. Meron tayo number 1, Green 5, cartridges no longer used. Cartridges no longer used obsolete. So yung Green 5, yung primer niya, diba? Halimbawa ito yung bullet, ito yung cartridge, ammunition, okay. Tapos ito yung primer niya. Kailangan kapag pumutok na yung barrel, kailangan mag-clock muna sa primer na nandito. Yun yung pin fire. Ring fire naman, the primer is located at the rim of the base portion in caliber 22 pistols, revolvers, and calibers. Yung ring fire naman, sa rim kung ammunition is nandito sa banda. Dito sa banda, yun o. Page, ito ba? Center fire, priming powder is located at the center economical and repeated. So ito na yung nakasanayan natin ammunition ganito na yung kung saan yung primer niya is nasa gitna. Ring type, used in revolver caliber 38 and caliber 35. Parang rim lang siya na primer. Rim, semi-rim used in caliber 38. Ito yung semi-rim 38. Makikita nyo. Semi-rim 38. Then, rimless. Number 4, hip fire. Which capture case, simple, containing the cap. Hindi ko na ipapaliwanag sa mabuti yan. Papakita ko lang yung picture niya. Ito siya para siyang case. Kaya tinawag na hip fire. Same fire. The opening of the rifle for loading to press a spring that wants to explode. And yung hip fire ay same fire para siyang bunto. Kaya tinawag natin. Then ring fires. A type of cartridge used only sa such case. Ito na yung ginagamit natin ngayong bala. Ano ba yung forensic importance ng mga iba't ibang klase ng ammunition? We have what we call installation or marks. May kanya-kanyang identification po ang ammunition at barrel. The location of the primer helps forensic experts identify
firearm yun. So yun na nga, kapag iba't ibang bala, merong iba't ibang location din ng primer. Critical ring fire cartridges. So, kung siya ng case, letter A case, letter B priming ring screw, letter C propellant, letter D bullet, letter E sensitive area. So, nasa module naman ito, pagkakas na lang. Caliber 30 bullet is replaceable by the bullet of caliber 41 shotgun shell. It is usually larger used in small bores capable withstanding for pressure. Components: paper tube, metal base brand, battery cap, priming cap, unchain, priming powder, propellant, overpowder one, feeder one, shaft, closing one. Cartridge launch pad. Made cartridges can last approximately 10 years, while some may only last 5 to 6 years. In optimal condition, cartridges may potentially last 45 years or more, depending on the storage conditions and climate. Damp, warm environments produce like fat. In conclusion, ammunition and cartridges are key components in firearm operation. Each part, from the bullet to the primer, plays a specific role in ensuring accurate and safe firing. Understanding their types, classifications, and calibers helps in identifying firearms, analyzing evidence, and promoting gun safety. Proper knowledge of cartridge design and function is vital in forensic chemistry, as it aids investigators in linking weapons to crimes. Following safety precautions at all times prevents accidents and ensures responsible firearm handling. May dadagdag pa pala ako dun sa reporting format sa kalimutan. Safety precautions. Safety precautions. Treat all guns as they are always loaded. So kapag meron tayong baril, treat natin siya as loaded weapon. Never let the muzzle cover guns point at anything that you are not willing to destroy. So yung baril, yung muzzle, kung may tao dyan, kung yung point sa kanya, dapat yung point wala rin nasa pako lang. Keep your finger of the trigger, your sights on target, and you have basic position. Dapat yung finger mo, di ba kapag trigger ka, dapat nakaganyan. Ang sinasabi niya, dapat yung finger mo nandito. Then always keep the safety of the gun. Be sure of the target and what is behind, and always secure your gun from unauthorized. So, tignan mo palagi yung surroundings mo kapag meron kang baril. Kasi, kaya kung sa number 1, always treat for guns in guns loaded. Ito naman yung iba-ibang para basta safety precautions din siya. But number 1, always unload your gun kung wala ka namang gagawin wala ka namang security. Siguraduhin yung baril mo nakalagay dun sa ball or hindi na-abot ng mga bata kasi sobrang delikado mo ng baril. Make sure it stays locked. Siguraduhin yung nakalak yung baril nyo. Dapat meron kayong lagi pinalisan ng baril. Pag may baril kayo, halimbawa nasa law enforcement na tayo, kailangan huwag tayong matigiwan ng baril doon sa huwag tayong matigiwan ng baril na naka-open yung ating sasyan. Kasi
Kasi kapag may pumasok na ano dyan, halimbawa may anak ng bata, inuha yung pa rin, pinutok sa'yo, wala ka. That's it, ma'am. That's our reporting for ammunition and cartridge.